Although the past 3 weeks po, nagme-menos na po ang produkto ng diesel, kayo po, ang sektor po ninyo, mga truckers, ay hindi nakakakuha ng ayuda mula po sa gobyerno. Except for yung libreng toll. So, sa ilan lang, sa agricultural lang. For agricultural products, di ba? Kayo po, Miss Maria, ano pong panawagan po ninyo sa ating pamahalaan para po dito sa ayuda para sa inyong sektor? Well, at the very start is part, sinabi na agad ng gobyerno na we cannot depend on any assistance from the government simply because yung nature ng aming transport business is commercial. So, wala na kaming pag-asa doon dahil may declaration agad at the very start. No? Yun naman sa agricultural products na free toll fee. Well, marami kasing requirements. You have to be enrolled with DA for the processing of enjoying that free toll fee. So, aming pang sinabi sa aming mga miyembro na according to them, sa DA, nakapublish daw naman yan sa media outlet nila at we can do the enrollment if ever. Pero mayroon kaming mga gusto ngang klaruhin dahil kung agricultural product, yung mga visible na makikita mo na may karga, of course makikita mo. What if yung mga nasa wing van, container, paano yun? Bubuksan ba yun? Bago pumasok ng toll fee? O, siyempre, pagka gano'n ang nangyari, magkakaroon tayo ng delay sa delay. Plus, yung inaano natin is, paano yung pagbalik? Wala ka ng laman. Oo nga. Libre pa rin ba yun? So, yun yung mga gusto lang namin i-clarify. Okay, ma'am, di ba talaga namang nakakalungkot, ako personally lulungkot ako na hindi kayo naisama. Dahil alam naman po natin na kayo buhay po dito sa ating supply chain. Kumbaga, di ba? I mean, 70 to 80% po ng goods, kayo po ay nagtatransport, ano? So ngayon po, kung hindi talaga kayo maisama sa subsidiya ng gobyerno at iba pala nga mga programa nga dahil nga dito sa pagtaas po ng presyo ng langis, ano pong nakikita yung direktang impact nito? Ano po yung worst case scenario na nakikita natin sa supply chain po? Siyempre, of course, yung lahat ng commodity may tendency na tumaas dahil siyempre yung aming charges tataas. So, i-recover din yun ng aming mga kliyente. So, yan yun. Hindi kami naman pwedeng tumigil or else mapaparalyze ang economy natin dahil pag no good movement, problema talaga yan dahil yung mga kailangang materialis ng mga planta, lahat yan imported. So, magkakaroon ng displacement yung mga tao sa planta. Hindi makakapag-operate. So, medyo masalimuot talaga ito, pero ang ginagawa na lang namin ngayon is talagang support system. Buti na lang, yung aming mga kliyente, nagbibigyan naman ng support. Ang minsan naman, yung iba, yung hinihingi namin support, hindi naman nabibigay lahat. But then, kahit pa paano, yung support system exists.